Magandang hapon sa inyo lahat. Ako nga po pala si Chiangela de Lamulag ng 9 Calcium. Ako nga po pala si Angelica Rabenito ng 9 Calcium. Ako naman po si Princess Janelle R. Amaro ng 9 Calcium. At ako naman po si Mabel B. Rosete ng 9 Calcium. Ang gagawin po namin ngayon ay reaction video sa Pilipino na pinamagatang No Limit Angel o sa English ay Touch Me Not. Po isisimulan natin ang panonood ng No Limit Angel, kabanata 16 to 30. Play mo ba? Buod ng Kabanata 16 hanggang 30. Si Sisa ang ina ni Basilio at Crispina. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at pagkagahaman. May bisyo si Pedro gaya ng pag-inom ng alak at sabong. Bibihira lamang kung umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ng asawa kung hindi nakapagbibigay ng perang pambisyo. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Sisa matapos na tumambad sa kanyang harapan si Basilio na duguan ang kanyang noo at bakas ang matinding takot sa mukha nito. Kinuha ng sakristan mayor si Crispin sa bintang ng pagnanakaw nito. Nang sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga manong at manang sa simbahan upang pag-usapan ang indulhensya plenarya na siyang mahahango sa purgatorio ang mga kaluluwang nagdurusa. Hindi na malay ng mga nag-uusap ang pagdating ni Sisa na may dalang isang bayong ng gulay, prutas at isda para sa kura paroko. Tumambad sa kanyang paningin ang kusinero at sakristan, ngunit hindi sila nito pinansin. Hindi makapaniwala si Sisa sa mga binabanggit nila. Sa kabilang dako, nag-uusap sina Crisostomo Ibarra at ang guro ng San Diego na sa lawang ito itinapon ng bangkay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Nais itong ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang ama sa pagtulong sa pag-aaral ng mga bata. Dito inisa-isa ang mga suliranin ng guro, katulad na lamang ng nawawala ng interes sa pag-aaral dahil kulang sa panghihikayat mula sa kanilang mga magulang at kung mayroon may nagiging sagabal naman sa kanila ang kahirapan. Isa pa'y kailangang iwasto at maisaayos ang pagtuturo. Nakasanay ng mga bata ang magsaulo sa halip na unawaing mabuti ang pinag-aralan. Matapos ang pag-uusap sa lawa, dumalo si Crisostomo Ibarra kasama ang guro sa isang pulong ng tribunal. Dumalo ang dalawang partido ng bayan na magkasalungat ang opinyon at mga isinusulong. Ang Partido Konserbador o Konsertibado na binubuo ng mga matatanda at Partido Liberal na kinabibilangan naman ng mga kabataan. Ang mga paksa ng pagpupulong na iyon ay tungkol sa gaganaping kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Sa dami ng kanilang pinagtalunan para sa kapistahan, ang desisyon pa rin ng simbahan ang nanaig o masusunod para sa kapistahan. Matapos pumunta sa simbahan, gulong-gulo na umuwi si Sisa sapagkat hindi niya alam kung ligtas ba ang kanyang mga anak. Nagpang-abot sila ng gwardiya sibil sa daan. Pilit siyang pinapaamin na ilabas ang 2 onsang ninakaw ng kanyang mga anak. Dahil sa wala siyang may pakita ay kinaladkad siya ng mga ito papuntang kwartel. Hiyang-hiya si Sisa na pinagtitinginan ng mga tao. Tanghali na nang pakawalan siya ng alperes at pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay tumambad ang isang pilas ng damit ni Basilio na nakasabit sa dingding. Labis ang kanyang naging pag-aalala kaya siya ay tumakbo papuntang bayan at nagsisisigaw sa paghahanap ng kanyang mga anak. 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Napag-usapan si Padre Salvi na katakatakang nag-iba ang pag-uugali simula nang dumating ng San Diego si Maria Clara. Plano ng magkatipan na magkaroon ng picnic sa ilog kasama ang kanilang mga kaibigan. Iminungkay ni Maria Clara na huwag niyang imbitahin si Padre Salvi, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Crisostomo Ibarra. Sumakay sa 2 bangka habang nangingisda ang mga kababaihan at kalalakihan. Ngunit na magkaroon ng butas ang bangka ng mga binata, ay napalipas sila sa sinasakyan ng mga dalaga. Wala silang mahuli ng mga isda dahil mayroong mga buwaya kaya't nilundag ng piloto ng bangka na si Elias. Naglaban ng dalawa sa ilog na agad din namang sinakluluhan ni Crisostomo Ibarra
hanggang sa mapatay nila ito. Nagkubli si Padre Salvi sa isang puno at doon niya nakita ang mga kababaihang nagtatampisaw sa batis. Nanilip siya at nakinig sa mga nag-uusap, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumating si Sisa na naisa ng pakainin ni Ibarra, ngunit umalis din kaya't napag-usapan ang pagkawala ng kanyang mga anak. Dumating ang mga gwardiya sibil at sarhento upang hanapin si Elias sapagkat ito ay di umano ang nanakit kay Padre Damaso. Nang sumunod na araw, pumunta si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa paaralan na nais niyang pasimulan. Sinalamat naman ito ng Piloso po at iminungkahin sa mga kinikilalang tao sa lipunan tulad ng kura dapat isang kunin ni Ibarra ang kanyang mga binabalak. Ika-10 ng Nobyembre at bisperas ng kapistahan sa San Diego. Handa na ang lahat sa bisperas pa lamang mula sa mga panangti, dekorasyon, paputok, pagkain, musika at mga programa. Samantala, tinatapos na ang bahay paaralan na pinapagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa pamamatnubay ni Ñol Juan. Dahil dito ay marami ang humanga sa kanya, ngunit marami din ang naging palihim niyang kaaway. Malaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni Kapitan Tiago at higit na marangya kaysa sa bahay ng ibang mayayaman sa San Diego. Isang relikaryong ginto o locket ang pasalubong ng ama kay Maria Clara. Namasyal sila at sa isang sulong na daan ay may isang ketongin na tumawag ng pansin ni Maria Clara, kaya't inilimos nito ang locket na kabibigay pa lamang ng kanyang ama. Napalathala sa isang aklat na dyaryo sa Manila ang karangyaan at pagdiriwang ng kapistahan sa loob ng 3 araw. Sinulatan ni Maria Clara si Ibarra dahil ilang araw na niya ito hindi nakikita. Hiniling din niyang siya ay dalawin ng binata at imbitahan siya nito sa pagpapasinaya ng bahay paaralan na kanyang ipinatayo. Ika-3 at ang huling araw ng kapistahan sa bayan ng San Diego. Handa na ang lahat para salubungin ang kapistahan. Sinimulan ng mahabang prosesyon ng iba't ibang santo. Makikita ang pagkakaiba ng antas o diskriminasyon sa lipunan. Siksikan ng mga tao sa loob ng simbahan hanggang sa labasan. Ang misa ay bayad para sa kabanalan ng lahat sa halagang 250 piso. Mas mabuti na magbayad ng mahal sa misa na makapagdadala ng kaluluwa sa langit kaysa sa impyerno kung kumedya. Bago po matapos ang aming video, bibigay po kami ng mga aral na natutunan namin sa Kabanata 16 to 30. Ito po aking natutunan sa Kabanata 16 to 30. Kahirapan ng mga Pilipino sa mga kabanata na ito. Lumilitaw ang kahirapan ng mga Pilipino sa kolonyalismo ng Espanya. Nakikita ito sa mga laketera na katulad ni Sisak. Nagdusa sa kamay ng mga mapang-abuso. Yun lang po. Thank you. So, ngayon po, ibabahagi ko po yung mga natutunan at yung reaction ko po sa Kabanata 16 to 30. Una po, natutunan ko po is yung pagiging ina po ni Sisa. Yung pagiging mabuti niyang ina, mapagmahal, maalalahanin. Dahil hanggang ngayon po, meron pa rin yung mga magulang na ganun po magmahal katulad ngayon. Ang reaction ko naman po is nagalit po, na tuwa, na hinangaan ko rin po sila. Una po, nagalit po kasi yung mga taong mapang-abuso sa mga Pilipino na wala pong ginagawang kasalanan pero pinarurusahan po. Hinihangaan ko rin po sila kasi kahit sa kabila po ng mga pagsubok ay sila po ay lumalaban at pinaglalaban ng karapatan nila. Thank you. Ang natutunan ko sa Kabanata 16 to 30, ang pagtatanggol niya sa mga anak niya sa tama. Ang Kabanata 16 to 30 ay naglalaman ng mahalagang aral, tulad na lamang ng huwag maging sakim sa kapangyarihan upang hindi ito magdulot ng kasamaan sa iba. Isa na rin ang pagiging magalang sa kababaihan tulad ng paggalang sa ating mga kalalakihan.